Tama na! Pagkatapos ng live press con ni Moises ay ililipat na siya sa ibang kulungan na wala siyang magawa kundi ang titigan si General Arevalo na halatang punong-puno ng galit ang puso ng binata. Isang araw bago humarap si Moises sa media ay kinausap siya ng general na sabihin niya ang totoo, sabay abot sa isang bond paper na naglalaman ng script na kailangan niyang i-memorize dahil yun ang katotohanan. Nang basahin ito ni Moises ay nilukot niya yung papel at sinadyang hindi niya yun gagawin. Sinumbat naman ni General Arevalo na gagawin niya sa ayaw at gusto niya, sabay labas ng cellphone niya at pinakita yung video na natutulog sila Mang Estong at Grace na may mga umaaligid sa kanila na may mga hawak na baril at nagawa nilang itutok sa kanila na wala man lang silang kamalay-malay. Binantaan din niya ang binata na kung hindi niya gagawin ay imamasaker nila ang pamilya niya. Habang in-interview ni Shaira si Arevalo kung saan tinanong niya kung anong susunod na hakbang na gagawin nila kay Moises. Pinaliwanag naman ng general na dahil umamin na ang binata sa pagtatangka niya sa buhay ng Pangulo ay inaasahan nilang ibababa na agad ng korte ang final decision. Agad namang pinuntahan ni Aling Nadia sila Mang Estong at Grace kung saan balisa din ito dahil sa pag-amin ni Moises sa krimen hindi niya ginawa na alam nilang hindi yun kayang gawin ng binata. Giniit naman ni Grace na alam niyang iniipit nila at tinatakot ang kapatid niya. Hindi na nakayanan pa ni Mang Estong ang mga nangyayari sa anak niya sa mga sandaling yan at hindi na niya alam kung papaano pa nila haharapin ang napakalaking pagsubok na hinaharap ng pamilya nila na ito ang naging dahilan na inatake ang matanda. Agad namang sumakay si Mercedes sa sasakyan niya nang makaalis na si Diego. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Diego tungkol sa bangkay ni Christine na nilibing niya sa lugar na yun. Naalala din niya ang sinabi ni Rafael na ano nang nangyayari sa pamilya nila na mamamatay tao na ba silang lahat, maging ang pagsugod niya noon sa apartment ni Christine na mas lalo siyang nagalit nang makita niya ang anak nila Rafael at Christine. Sinumbat pa ni Mercedes na gagamitin ng dalaga ang anak nila para makuha niya si Rafael pero sinaad naman ni Christine na hindi alam ni Rafael na nagkaanak sila. Hindi na sinabi pa ng dalaga ang totoo kay Rafael dahil alam niyang hindi din siya papanagutan dahil may sarili na siyang pamilya. Nang gustong saktan ni Mercedes ang bata ay agad kumuha si Christine ng kutsilyo para takutin at umalis na si Mercedes pero inagaw niya ito kaya aksidenteng nasaksak niya ang dalaga. Sigaw ng sigaw si Mercedes sa loob ng sasakyan niya na nagawa pa niyang saktan at pagsasampalin ang sarili niya habang kinakausap din niya ang sarili niya sa mga sandaling yan. Nawawala na sa katinuan si Mercedes dahil sa mga sinabi ni Diego sa mga sandaling yan na unti-unti na siyang nababaliw dahil sa krimeng nagawa niya na inulit din ni Justin pero nagawa nilang pagtakpan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.